Opisyal na nga nagsimula ang 2023 na masayang sinalubong sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero may na-hospital pa rin dahil sa firecracker-related injuries. May nahiwa ang tenga na masabugan ng paputok na nasa lata habang meron ding mga naputulan at nadurog ang daliri. Nakatutok si Nico Wahi. May ilan na nasugatan dahil sa putukan na naabutan namin sa Tondo Medical Center. Gaya ng senior citizen na si Mang Dani. Nilalapatan ng first aid matapos umanong tamaan ng paputok sa mata. Nasa tapat lang kami ng bahay. Nakaupo siya, bigla siyang tumayo. Dumiretso siya sa kitchen. Nagugas siya ng mata. Pagtingin namin, marami na siyang dugo sa mata. Hindi malubha ang tinamo ni Mang Dani. Si Jade naman, duguan ng braso kaya napatakbo sa ospital. Pupunta ako sa parents ko. Nag-drive ako ng motor. Siyempre, New Year. Sa lubong. Putukan. Yung pagdaan ko, di ko alam. Iniwasan ko yung una. Pangalawa pala may nakabang na. Impact po, impact lang. Impact. Buti wala akong sabog. Ito lang ako tinamaan. As of 1 a.m. kanina ay may 6 na kaso ng firecracker-related injury na itinakbo sa Tondo Medical Center. Pinakamalubay ang nangyari sa isang lalaki na nagtamo ng hiwa sa may tenga matapos masabugan ng paputok na nakalagay sa lata. Parte ng lata ang tumama sa kanya. So far, yung patient naman is na-control yung bleeding. Wala namang na-damage na any major vessels. Dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center, may 23 lang naitalang kaso ng injury dahil sa paputok. Kabilang dyan ang 15 anyos na lalaking ito na nadurog ang mga daliri matapos masabugan ng paputok na tinatawag na crying cow. Ginawa ko po yung paputok, tapos tinakpak ko po. Yung pagkapitaw ko po, biglang po pumutok. Walang tigil naman sa pag-iyak ang 10 taong gulang na lalaking ito, duguan ng bata. Ayon sa kanyang mga kaanak, nasabugan din ng paputok ang bata. Naputol din daw ang hinlalaki nito sa kamay dahil sa lakas ng pagsabog. Dynamite naman na nakadali sa kaibigan ni Jet. Kasi nagiinuman kami, nagpaputok sila ng dynamite, nag-agawan silang dalawa, nagkamali na sindi. Yung sinindihan, yung may sinimit siya na lang, kaya bilis pumutok. Sugat sa kamay, paa at dibdib ang tinamo ng kanyang kaibigan. And yung mga top na paputok na record namin is secondary sa Quitis, yun yung number 1, followed by Fountain, tsaka Goodbye Philippines po. Ayun yung mga cases na reported natin is nagtamo lang sila ng mga superficial burns. Na-treat na sila and under observation and hopefully ma-discharge sila tonight po. Wala pa namang serious na injuries na natala. Kung marami ang sumalubong sa kanika nilang mga bahay, may iba na dito sa Binondo Bridge piniling magdiwang. Pinanood nila ang fireworks display na inorganisa ng lungsod ng Maynila. Pagtapos ng fireworks, naganda kami. Doon kakain. Doon Baka kami. gusto niyong sumama na kumain tayo doon. Happy New Year! Sinabayan din ng sigawan at sayawan ng putukan dito sa Yuseco Street, Tondo, Maynila. Na-miss daw nila ang ganito kasayang pagsalubong sa bagong taon. Di ba sa kasabihan, it's more fun in the Philippines! Iba New Year sa Tondo! Batiin mo yung papa mo, nasa abroad. Dali. Shoutout nga pala kay Henry! 1, 2, 3, Happy New Year! Ayon sa kanila, pinagbawal ang paputok sa kahabaan ng Yuseco, kaya palakasan na lang ng sigaw at pagalingang sumayaw. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahi, nakatutok 24 oras.